96.3 IFM Lucena at kasama mo na ngayong hapong ito si Idol Aura Cabugera. Idol, 1:30 na, ibig sabihin oras na para sa Dear IFM. Isang kwentong buhay mula kay Eliana ang ating papakinggan ngayong araw na ito ng Biyernes. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Ating pakinggan ang ipinadalang storya ng buhay ni Eliana para sa Dear IFM. Ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan. Special delivery. Bulaklak para sa kaibigan ko may pinakamahabang buhok sa buong universe. Ano na magaling yan? Uy, wait. May card dito eh. Basahin ko. From Marcus. Tapo mo yan. Ayoko niyan. Ay! Sayang naman, sis! Ipang-display na lang natin ni Tetch! Kayo nang bahala. Basta di ko tatanggapin yan. Ay! Hindi ba kayo nag-uusap dalawa? Kung seryoso naman yung paghingi niya ng tawad eh. Tawad? Hello, niloko niya ako. Nahuli kong may kalandian siyang iba tapos kakausapin ako na parang dapat ko siyang patawarin dahil humingi siya ng sorry. Excuse me? Ay, sorry naman, te. Ang daldal mo kasi. Ito na, nagsusorry na nga eh. Sige, tatapon ko na lang. Ay, wag! Akin na lang. Lalagay ko sa kwarto ko, ha? Hoy, siguraduhin mo lang na hindi ko makikita yan, ha? Ay, palalaking yun. Binigay ko na lahat sa kanya. Naging sunod-sunuran ako tapos malalaman ko niloloko lang pala ako ng hayop na yun. Ay, noon pa lang kasi binalaan ka na namin. Gwapo nga siya pero mukhang manloloko. O ayan, nangyari na nga. Bakit ba? Mali ko ba? Hindi na talaga ako magtitiwala sa itsura. Ay, sis! Ganito na lang. What if humahanap ka na lang ng pangit? Uy, James! Ano na namang mali? Anong umanap ng pangit? Wala sa itsura yung pagiging manloloko, no? Mas masakit pa nga kapag nagawa ka pang lokohin ng mukhang unggoy. Ay, sabagay. Pero mas mabait daw kasi kapag kaganon. Hoy, hindi rin, no? Alam nyo, hahanap ako ng lalaking mabait at mapagkakatiwalaan. Hindi yung magaling lang sa salita. At makikita ng Marcos na yan na kaya ko siyang ipagpalit asap. Realize na wala pala sa mukha ang pagiging loyal. Actually, mas nakakatakot pa nga ang mga gwapo dahil parang ang dali lang sa kanila ang maging two-timer. O di kaya mang-iwan na lang bigla. Kaya sabi ko, okay fine, hahanap ako ng hindi masyadong gwapo. Sa isang taong magiging safe ang puso ko.
Sila pa rin pala. Bakit sila pa rin hanggang ngayon? Hindi naman siya seryoso sa babaeng to eh. Nakapunta na rin kami dito dati. Hi, Eliana. Oh, Arwin, ikaw pala yan. Ang ginagawa mo dito sa labas? Nasa loob silang lahat ah. Ayun, masyado silang maingay doon sa loob eh. Kaya lumabas muna ako para magpahangin. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ito, nagpapahangin din. Gusto mo ng beer? Dinalan din kita oh. Ito, malamig pa yan. Salamat. Teka, ayos ka lang ba? Parang lungkot mo habang nakatingin ka dyan sa cellphone mo. Wala, may nakita lang ako nakakalungkot eh. Pero wala to, ayos lang ako. Naku, sinungaling. Ano? Halataan namang hindi ka okay. Naghiwalay kasi kayo ng boyfriend mo. Almost 4 years din yun kaya alam kong hindi madaling kalimutan yun. Kung magpapakatotoo ba ako sa'yo ngayon, magiging mahina at tanga ba ako sa paningin mo? Naku, syempre hindi. Mas maganda nga yung nagpapakatotoo ka kesa naman sa umarte kang okay ka, nakalimot ka na pero yung totoo, hanggang ngayon ini-stalk mo pa rin siya sa Facebook. Tanga ko, no? Kasi hanggang ngayon namasa pa rin akong babalikan niya ako eh. Bakit nga pala kayong naghiwalay? Ayun, pinagpalit niya ako sa iba. Sa mas maganda, mas sexy, mas may pagmamalaki niya sa iba. Tanga nga. Sabi ko sa'yo eh. Siyang tanga, hindi ikaw. Ha? Paano siya eh? Ako nga yung iniwan eh. Ako yung hanggang ngayon umaasa pa rin babalikan niya ako. Tanga yung ex-boyfriend mo kasi pinagpalit ka niya sa iba. Ano pa bang hahanapin niya sa'yo? Wala na. Sinasabi mo lang yan para gumaan yung pakiramdam ko eh. Totoo kaya yung sinasabi ko. Alam mo, kung bubuksan mo lang yung mga mata mo at aalisin mo yung tingin mo sa ex-boyfriend mo, makikita mo na maraming nagkakagusto sa'yo. Halos lahat kaya ng lalaki sa office, ikaw ang gustong ligawan. Iba naman habol ng mga yun sa akin eh. Gusto ko kasing seryosohin ako eh. Yung mamahalin ako ng sobra. Yung kapakipakilala sa pamilya. Maniwala ka kasi na ganun kang babae para ganun din ang iparamdam sa'yo ng lalaki. Ganun naman yung ginagawa ko eh. Pero hindi na siguro talaga ako makakahanap ng lalaking magseseryoso sa akin, no? Imposibleng mangyari yun. Makakalimutan mo rin yan. Maniwala ka sa akin. Makakahanap ka rin ng pero maganda ang mata niya. At kahit hindi siya ang tipo kong lalaki, pumayag pa rin akong magpaligaw. Ang sarap talaga dito sa kwarto mo. Eliana, kaya pala parati kang atat na atat umuwi, no? Sa bagay, kung ganito kaganda naman yung uuwian ko, baka hindi na ako pumasok. Sabi ko kasi sa iyo eh, pwede ka naman dito sa bahay. Malapit lang sa office. Mag-uwian ka na lang kada weekend sa inyo. And, in fairness, ang linis ng bawat sulok. Para nakakaya tuloy tumapak kung pwede lang lumipad papunta sa kwarto mo eh. Malinis kasi talaga si Mama. Gumagamit pa siya ng star wax, floor wax. Kintab ay to the max. Ay! Ang cute naman ng stop toy mo! Uy, bigay ba ito ni Marcos dati? Hindi, bigay ni Arwin niya nung isang linggo. Oo nga pala. Nagliligawan na nga pala kayong dalawa. So, kumusta naman? Yung panliligaw ni Arwin, ayos naman. Sweet siya. Sasagutin mo o papaasahin mo? May pag-asa naman sa akin si Arwin. What? Sasagutin mo yun? Seryoso ka? Bakit? Ano namang masama kung sagutin ko si Arwin? Ano ka naman Eliana? Hindi naman sa magiging laetera ha, or something, pero nangyari sa taste mo, te. Hindi naman sa pagiging laitera. Loka-loka, nalalait ka na rin, no? Porque ba hindi gwapo si Arwin? Hindi na siya pwedeng magka-girlfriend ng tulad ni Eliana. Ay, do not put words in my mouth. Wala akong sinabi ganun, ha? Pero diba, alam naman natin yung totoo. Halos lahat ng mga naging ex ni Eliana, mala-artista ang itsura. Ito kasi si Arwin,
Sorry sa sasabihin ko, pero ang pangit. Kapag dinikit siya kay Eliana, may Philippine version na ng Beauty and the Beast! Hoy, OA ka naman. Kahit na gano'n ang itsura ni Arwin, mabait naman yung tao ah. Halatang halata na seryoso siya talaga kay Eliana. Aminin mo, yun din naman ang nakita mo. Oo naman. Sa totoo lang, siya lang yung lalaking nanligaw sa akin ng ganito. Araw-araw akong may kape sa lamesa, hatid sundo ako, nagbibigay ng oras. Oh, tingnan mo na. Kaya kung may bala kang sagutin si Arwin, Gora, push lang girl. Okay siya sa akin. Sigurado akong hindi ka nang sasaktan. Sa bagay, sabi nga naman ni Andrew umanap ka ng pangit at ibigay mong tunay. Hoy, hindi mo ba talaga titigilan na laitin si Arwin? Sinasabi ko lang. Ito talaga. O sige, tara. Tanungin natin si Eliana. Eliana, magkaaminan nga tayo dito. Sasagutin mo lang naman si Arwin hindi dahil sa mahal mo siya, di ba? Kasi alam mo naman na kahit anumang mangyari, lokohin ka man niya o iwan ka, hindi siya kawalan sa iyo. Sa pa nga yung magmumukhang makapalang mukha, naman loko sa kagaya mo. Hindi lang naman yun eh. Siyempre, nababaitan din naman ako kay Arwin. Yun na kaya yung pinakamabait na taong nakilala ko. Oo nga. Tsaka alam mo, kapag yung si Arwin nagpakinis na mukha at nagpaputi, naku, guwapo rin kaya yun. Yun ay kung kaya niya. Ano bang meron kay Arwin? Mataya mo sa kanya, girl. Kasi nga hindi siya bagay sa iyo. Fest pa lang, walang-wala na. Sadyang laitera ka lang talaga. Sandali lang, ha. May sasabihin pa ako. Alam mo ba kung bakit ayaw ko dyan sa Arwin na yan para sa iyo? Bakit nga? Okay. Oo, hindi ka dyan sasaktan. Pero, kanino ako kinakabahan sa inyong dalawa? Sa'yo. Sa'yo, te. Ba't ako? Kasi hindi mo naman talaga yan gusto. Ano ka ba, nagpapaligaw ka lang kasi iniisip mo na hindi ka sasaktan ng lalaking yon. Pero ikaw, kaya mo siyang palitan. Kaya mo siyang iwanan nang hindi ka nanghihinayang. Kaya kahit ayaw mo, magsasettle ka na lang for less. Siya kaya? Safe ba kaya ang puso niya sa'yo? Tingnan mo na. Nakuha mo yung punto ko, di ba? Nagpapaka-play safe ka, te. Kahit sino naman kasing babae na sinaktan at niloko, gagawin din yung ginagawa mo. Syempre, nandun ka sa taong hindi ka sasaktan. Ang sarap talaga ng pagkain nila dito, ano? Hindi nakakasawang ulit-ulitin. Teka, Eliana, yan lang kakainin mo? Oo.
Ano ka ba? Parang hindi ka pa nasanay sa akin na konti talaga akong kumain. Kaya naman pala, parang isang ihip lang ng hangin, matatangay ka na dahil sa kapayatan mo eh. Kumain ka pa? Hindi ako pwedeng kumain ng marami. Sasakit yung tiyan ko, tsaka busog na talaga ako eh. Sigurado ka ha? Kasi kung may gusto ko pang kainin, mag-order pa tayo. Hindi, okay na ako. Kumain ka lang dyan. Sige, kain ka lang dyan. Sige. Ay, oo nga pala. Nakauwi na ba yung parents mo? Bakit mo tinatanong? Naisip ko lang kasi na sa inyo naman ako dumalaw. Magpapakilala sa kanila. Walang buwan na tayo, babe, pero kahit mga kapatid mo, hindi ko pa nakikilala sa personal eh. Oo nga pala. Ano kasi, hindi pa sila nakakauwi. Ha? Bakit naman? May asikasuin pa daw sila dun, kaya baka magtagal sila bago makauwi. Ganun ba? Sige, ayos lang. Basta sabihan mo na lang ako kapag nandyan na sila ha. Gustong gusto ko kasi silang makilala. Bakit? Anong bakit? Syempre, boyfriend mo ako. Lahat ng mga taong nasa mundo mo gusto kong makilala. At ganun din ang gusto kong mangyari sa'yo. Kaya mamaya, ayos lang ba kung may pupuntahan pa tayo bago kita ihatid sa inyo? Ha? Saan mo ko dadalhin? Sa bahay. Ipapakilala na kita kay mama. Ha? Ipapakilala mo ako sa mama mo? Oo. Anong kagulat-gulat dun? Normal lang naman yun, di ba? Oo, pero naisip ko lang kasi na baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Baka mamaya kung anong masabi sa akin nun eh. Talagang may masasabi yun sa'yo. O, tingnan mo na. Ang sasabihin nun, anak, ang swerte mo. Ang ganda-ganda ng girlfriend mo, mabait pa. O, di ba? Bolero ka talaga. Totoo yun. Yun ang sasabihin nun. Tsaka babe, gusto kong makilala mo yung isa pang pinaka-importanting babae sa buhay ko. Gusto kong maging malapit ka sa mama ko. Pero wag kang mag-alala, magkakasundo kayong dalawa. Sige, ikaw ang bahala. Niya. Ang sarap talagang mag-beach ngayon. Hindi masyadong galit ang araw. Anong oras na pala? Tara, ligo na tayo sa dagat. Mamaya na ako ha. Mangingitim ako eh. Hoy! Ano ka ba naman, James? Kaya nga nandito tayo sa beach para mag-swimming, no? Hindi para tumambay. Tsaka magpaputi ka na lang ulit. Ayoko nga. Ang hirap magpaputi. Kung gusto nyo umitim, sige mag-swimming na kayo ron. Dito na lang kami ni Arwin. Magsuswimming din ako eh. Wala nang iitim sa akin, may itim na ako oh. Lumusin na, di ba? Kung nasan talaga si Eliana, nandun ka rin. Halika na, mag-swimming na kasi tayo. Hindi naman tayo mag-overnight dito para mag-inarte ka ng ganyan. Tara na. Oo nga, para masulit naman natin. Ay naku, kainis. Ay, si Marcos ba yun? Yun ang kapatid t-shirt. Ayun o! Ay, Marcos! Marcos! Psst! Marcos! Hi guys. Oh, nandito rin pala kayo. Yup, sino kasama mo? Mga barkada ko tsaka girlfriend ko. Ay Eliana, kumusta ka na? Ayos lang. Ay, babe, gusto mo na bang pagkain? Nagugutom ka, di ba? Oh, boyfriend mo? Oo. Arwin nga pala. Hi. Tara na, James. Maligo na tayo sa dagat. Bilis, tara na. Ay, oo nga pala. Ito na, kikilos na. Arvin, nakalimutan ko kasi yung cellphone ko sa cottage eh. Pakikuha naman, please. Sige. Kukunin ko. Salamat. Salamat. Seryoso ka? Ganong itsura yung pinilit mo sa akin, Eliana? Ano naman ngayon? Bakit nagsiselos ka? Di ba may girlfriend ka na? Teka. Sino nagsabi sa'yo nagsiselos ako?
Doon sa pinalit mo sa akin? Parang malabo yata yan. Kung iniisip mo na nagsiselos ako, di kaya maiinis ako sa ganong lalaki mo ako pinagpalit. Sorry na lang, Eliana, pero natatawa na lang ako. Hindi kita pinagsiselos. Wala na kasi akong pakialam sa'yo. O sige, sabi mo eh. Ipagpapalit mo na nga lang ako sa pangit pa. Eliana, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Bakit mo ba ako sinagot? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Kasi, narinig ko yung usapan niyo ni Marcos kanina. Bakit ganun ang sinabi niya? Tsaka, bakit parang hindi mo naman yata ako pinagtanggol? Hinayaan mo lang na light-lightin niya ako. Masyado mo namang dinibdib yung mga... Hindi lang yun. Napapansin ko rin na parang hindi mo naman ako mahal eh. Di isang beses, hindi mo ako pinakilala sa pamilya mo. Hindi mo ako tinatawag na babe. Wala akong maalala na sinabihan mo ako ng I love you to ni isa. Uy, grabe ka naman kung ano namang inaiisip mo. Sabihin mo nga, mahal mo pa rin ba si Marcos? Siya pa rin ba hanggang ngayon? Ano ba, Arwin? Pagod na ako, okay? Huwag mong painitin yung ulo ko. Huwag Pues ngayon. wag mo akong pasahin na nandyan ako sa puso mo. Pero yung totoo, sabit lang naman ako. Ano ba gusto mo sabihin ko? Yung totoo. Gusto kong marinig sa'yo mismo kung mahal mo ba talaga ako o ginagamit mo lang ako para makalimutan mo si Marcos. Sinagot kita dahil alam kong hindi mo ako sasaktan. Yun ang totoo. Yun lang? Hindi mo ba ako sinagot kasi mahal mo ako? Kasi masaya ka sa akin? Hindi kasi yun yung nakikita at nararamdaman ko eh. Makiramdam ko, wala ka lang choice kaya sige, ako na lang ang ibo-boyfriend mo. Kasi alam mong para akong aso na susunod-sunod lang sa'yo. Tama, di ba? Alam ko na hindi ako gwapo. Pero dapat ako magmahal, Eliana. Pinatunayan ko yan sa'yo. Pero deserve ko rin mahalin ng totoo. Yung hindi ako ginagamit sa ibang bagay. Yung gusto talaga akong makasama. Na panghihinayangan ako sa bandang huli. Kumusta ka na? Ito, ayos naman na kahit papano. Medyo masakit pa nga lang yung tahi. Ikaw naman kasi hindi mo iniingatan yung sarili mo. Yan tuloy, nagkasakit ka. Buti naisipan mo kong dalawin. Nakala ko deadmine mo ko eh. Oh, pwede ba naman yun? Siyempre, seryosong bagay ito kaya gusto kong makita ng personal kung ayos ka lang ba. Arwin, yung tungkol sa nangyari, gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo eh. Hey, wala na yun sa akin. Hayaan mo na lang. Hindi pwede. Nasaktan kita eh. Napaasa. Kaya hindi wala lang yun. Big deal yun. Nung niligawan kita, alam ko sa sarili ko na hindi mo ako magagawang mahalin ng todo. Kita mo naman yung itsura ko. Pero siyempre, sa bandang huli, maasa pa rin ako sa gusto kong mangyari. Kaso, ayun. Mabait kang tao. Sobra. Sa katunayan nga niyan, ikaw na yung pinakamabait at pinaka-sweet na boyfriend para sa akin. Kaya nga naisip ko baka kapag sinagot kita, hindi ko na mararanasan yung masaktan tsaka lokohin, pero hindi ko man lang naisip na ikaw naman yung masasaktan ko. Eliana,
Nakahanda na ako sa mga bagay na ganoon. Pero gusto kong malaman mo na maghihintay ako sa'yo. Parang wag na. Ayoko nang lokohin ka. Ayoko masaktan ka eh. Meron pa namang mas higit sa akin na kaya kang mahalin tulad ng pagmamahal mo. Maswerte yung babaeng yun sa'yo. Bakit? Hindi ba pwedeng ikaw na lang yung babaeng yun? Mahal kita, Eliana. Oo, nasaktan ako. Sumama ang loob ko. Pero hindi ko naman agad maaalis sa akin yung pagmamahal ko sa'yo. Ayoko namang umasa ka. Ayos lang. Agawin ko pa rin ang lahat. Mahalin mo lang ako ng totoo. Hindi ako susuko. Paano kung hindi mangyari yun? Di, titigil ako. Pero sa ngayon, hindi yun yung option ko. Manliligaw ako ulit. Kahit gaano pa katagal yan, ayos lang. Hihintayin ko. Maging akin ka lang ng buong buo. Ngayon sa Dear IFM. The Eliana Story. M.K. Salditos bilang Eliana. Bonch de la Cruz bilang Arwin. Rendel Castro bilang James. J. Ann Cruzado bilang Chloe. Aldo Biscante bilang Marcus. Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Edu Horial. FM drama has never sounded better. Dear IFM. IFM. At yan na nga mga idol, ang kwento na ipinadadala sa atin ni Eliana na pinamagatang Safe. Grabe, hindi talaga natin alam kung ano nga ba at kung saan nga ba patutunguhan ang ating mga napipili pagdating sa pag-ibig. Pero one thing is for sure, kung nahanap na natin ang genuine na tao para sa atin, idol, magsettle ka na. Dahil deserve mo rin naman yan. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, deserve mo ang mapayapang tao, 'di ba? And again, maraming salamat sa lahat ng mga idol natin na nakinig ng istorya ng buhay na ito ni Eliana. Thank you so much para sa Dear IFM. Idol, maraming salamat ha. At syempre, manatili nakatutok dito sa 106.3 IFM Lucena. Ay, narinig ko na yarn.